Hi, Gemini! Bagong taon, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang maaring ganap. Ano nga bang parating? Anong kailangan nyong marinig? Mensaheng gabay po mula sa ilang cards na narito. Ready na ba kayo? Ito na. Dito muna tayo sa inyong tarot reading. Okay. Tayo po ay live na live sa ating YT. Siyempre pa, madalas ganito ng ating agenda. Babalikan ko po kayo. Gemini, 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Ano pong parating? Mensaheng gabay para sa mga Gemini ngayong bagong taon 2025. Mensaheng gabay po para sa kanila. Message. Gemini 2025, hindi ko po ito tatamisan, wag pong laliman. Mensaheng gabay lamang po. Gemini, anong kailangan yung marinig? Tayo po ay general reading. Siyempre pa, just only take what resonate pa rin. Gemini 2025, huwag nating ipilit ang ilang sitwasyon na hindi para sa atin. Okay, bumabagsak na. Gemini 2025, para sa mga taong ito. Maaring makapakinig pa isa-isa. Yan yung mga gusto natin, yung nagtatalunan. Kusang umaangat for 2025, Gemini. Okay? Gemini. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? May sumasama sa aking kamay at may umangat na nga. Parang hindi pa ako satisfied. Parang hindi pa siya sapat. Pero actually, may dalawang umangat dito na punong-puno ng pagkasapat. Sandali. Overwhelming sa feeling. Ready na ba kayo? Add pa tayo, Gemini 2025. Ayun na. Sige, isa-isahin muna natin. Ano? Ito yun eh. Ito yung dalawang umangat dito. The 9 and 10 of Pentacles. 9 of Pentacles is in reverse. Kung makakakuha man tayo ng ilang reversal cards, hindi po ibig sabihin nito agad ay hindi na agad okay. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe para sa ilan na bago lang napapadaan sa live natin. Kaya minsan paulit-ulit yung reminder ni Moonchild, the King of Wands, the Six of Swords reverse, the Two of Swords reverse, Gemini, the Nine of Swords ay narito, the Queen of Pentacles, the 8 of Wands. Sige, add pa po tayo. Gemini 2025. Ano bang kailangan yung marinig? 2025, Temperance card. Ano pang kailangan marinig ng mga Gemini bagong taon? 2025. Sa taong ito na maaaring makapakinig, Gemini, anong kailangan mong marinig? Anong parating sa iyo ngayong bagong taon? Bagong taon, ayun na. 9-9. And the 10 of Swords. Humabol si 10 of Swords. 9 and 10 of Swords. Okay. Dito natin igilid. Gemini, hopefully pantay siya. Dahil si Moonchild ay may pagka-imbalance. Speaking of imbalance, kayo naman ay nababalutan dito ng pagka-balance or maybe a reminder na ito yung papaangatin nyo with the Temperance card. Patuloy na pag-angat ng purpose or yung inyong mga calling sa buhay. Kung kayo'y napagtatanong ngayon pa lang, Gemini, year 2025, kung andito ba ako sa tamang posisyon, sa trabaho, or tamang relasyon, okay? Gaano man minsan, parang sandali, hindi ito yung para sa akin. Maiiwan ko, ito depende sa sitwasyon. Just only take what resonate. Kung nasan kayo ngayon, paangatin nyo yung pagkasapat. Okay? Paangatin nyo yung pagka-balance, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Kung andyan pa rin, dito sa part na ito, Gemini, of course, kayo po ang tanging makapagsasabi. Pakiramdaman. Kung andito pa ba? Andito ba yung puso mo or on a soul level pa ba yung connection mo sa taong ito or sa trabaho, sa yung ginagawa? Kung nandyan pa, then huwag kang maiwanan ng pangamba. Kahit paminsan parang walang resulta, 2025, wala namang perfect eh. Hindi ganun laging maaluhan, hindi laging comfort or merong, alam mo yun,
may magandang flow. Minsan tinitest tayo ng buhay. Tinitest ka or ititest ka pa rin ang iyong PC. Ayan, kung paano mo pangahawakan ng sitwasyon. Okay, kung nandyan pa, then sabay lang, tuloy lang, laban lang. Kung wala na, ito tayo. Sa wala na, I mean, pag nilay-nilayan, okay? Kasi kung hindi ito nabibigay sa'yo, yung pagkasapat, yung, kumbaga, gaano man kalaki, kaliit, halimbawa yung kinikita nyo, pero masaya kayo, andito yung fulfillment. Kung wala dyan, then maybe this is a sign for some of you. Kasi baka meron kayong binabaliwala. Meron kayong hindi nakikita. Hindi yung masyadong binibigyan ng diin. Kasi nga, actually, umangat naman yung pagkasapat eh. Pero parang, dito ba talaga? Baka napagtatanong talaga ang ilan. You have to dig deep. Ayan. Kung kailangan yung dumaan sa contemplation, meditation, pagnilay-nilayan ng sitwasyon, relasyon, posesyon na ito, gawin yun. Kasi po, meron tayong, ano na naman yan, Moonchild? Meron tayong kasaganaan, kalakasan na nakikita. Financially, emotionally, mentally, meron. Okay? Pero baka sa iba, sa ilan sa inyo, tayo po ay general reading, ay binabaliwala ito. Kaya hindi nyo natatanggap yung satisfaction o yung pinaka-highest potential nyo sana. Nakuha ba si Moonchild doon? Minsan may hugot no? Depende sa inyong kinakaharap. Kung nandyan ba, dyan talaga yung mapuso nyo, yung matatawag yung passion or affection, yung love. Yung bang parang nagtatrabaho ka. Yes, nagtatrabaho ka, pero parang hindi ka nagtatrabaho. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Pero kung hindi na naiiwanan yung, alam mo yun, yung parehong value, kung ano yung ginagawa mo, parang may kulang. Hindi ka na masaya. Eto na. Ano yun? Maybe, eto, napapaangatin mo. Kasi baka nai-stalk ka dyan. Or, hindi mo tuloy, hindi ka nakakausad. May ilang pain. Pero bakit nananatili ka pa kung hindi ka naman pala naiiwanan na nung fulfillment or sabi ko nga nung contentment? You have to decide. You have to be clear sa yung calling. Unang-una pa lang. Yung purpose, andito ba? Meron pa ba? Kung wala na, walang imposible sa'yo, Gemini. Anong walang imposible? Marami ka pang pwedeng bagong simula ngayong bagong taon. Kung saan patungo ka dito, saan? Sa patuloy mo, highest growth, financially, mentally, emotionally, or even spiritually. Okay? Pero, okay. 2025, kailangan nyo tong marinig. Ngayon pa lang, Gemini, may lumilipad-lipad dito. Hindi ko alam kung ano to, blessing ba yan? Pero, hindi. Pero isa kayo, Gemini. Andito pa rin kayo. Saan na naman yan, Moonchild? Isa pa rin kayo sa pinaka-umaangat na lucky sign or matatawag na swerte, astrologically, especially on the first half of 2025. Sama na natin, second half, dyan naman mag-highlight yung pera. Financial stability, security, meron. Kasi itong si Jupiter, which is the giver of gifts and luck, the planet of expansion, travel, wealth, lahat na, abundance, still currently in your sign. Again, until first half of 2025, sa kabuuang sektor na yan, may magagandang posibilidad po. So, ilaban nyo kung nasaan ang inyong mga puso or mapatrabaho man po or buhay karera. Huwag niyo pagdudutahan ngayong taon. Yung pwede niyo pang magawa. Meron pa kayong maipapakita. Ipakita niyo na, i-showcase niyo na yan sa showtime. Charot. Hindi. Ayan. Ano lang naman yon, additional na sobrang mag-a-apply sa ilang bumagsak dito sa'yo. 9 and 10 of Pentacles, guys. May abundance, may success. Ang tamis naman yan, Moonchild. Still, a reminder muna. Ang tanging maiwan lang po ng baraha na narito, na umaangat sa inyo,
Gemini, maaring ito lamang po yung kondisyon sa inyong sitwasyon na kakaharapin ngayong bagong taon. Pero yung resulta, ito yung nakikita natin, yung outcome, yung finale sa inyong mga teleserye, at the end of the day, ay wala po sa mga barahang ito, okay? Sa huli, everything's still up to you. Still up to you, Gemini. So, take advantage, especially itong aking na-mention, Jupiter, still currently in your sun sign. So, ayan, nandyan lang siya para gabayan kayo. Andyan siya, as long as sasamahan. Ano yung sasamahan mo siya? Sasamahan nyo yan ng inyong patuloy na pag-show up, pag-showcase ng inyong mga kakayanan. Kailangan dito, syempre pa, patuloy niyong bigyan ng pag-aksyon yung mga nais niyo pang makita na resulta, especially po work-wise. This is the best year, Gemini, to set your intentions. Okay? Again, life in general na to. Buhay, relasyon, pag-ibig, trabaho, pera. Claim natin na may magagandang flow po. Higit kayo magiging mapagbigay or aangat yung pagiging generous. Yung sense of responsibility, pagiging leader, boss nyo sa tahanan, pamilya, trabaho. Andyan na nga. Higit kayong makakapag-provide. Okay? Matutugunan yung ilang pangangailangan. Maganda po, 8 of Wands, the Temperance coin, balance. Yes, patuloy po na pakikibaka. Kaakibat po nito yon. Siyempre pa, huwag mong sukuan ng iyong mga pangarap, Gemini. Tuloy ang laban. Ganon. Mag-ingat kayo. Patuloy niyo paangatin yung motibasyon na matanggap, makita, mariting yung mga gusto niyo pang ma-achieve. But definitely, this is not something like overnight success, okay? Hindi ganon yung realidad. Sa true lang, hindi madali ang buhay. At iba-iba po tayo, bawat isa sa atin. Meron tayong kanya-kanyang pakikibaka. Meron tayong kanya-kanyang purpose or landas na tinatahak. Pero tanggapin na natin, manifestation, umaangat din dito. Stay positive. Alam ko, hindi madali sa lahat ng pagkakataon. 9 and 10 of Swords, minsan nababalutan tayo ng pangamba or pag-aalala. Lalo pa sa isang punto ngayong taon, halimbawa, makaramdam kayo na parang, meron ba? Gumagalaw ba ako? May nararating ba ako? Sabi ko nga, do some reflection, guys. Kung if ever dumating kayo sa point na yun, baka kasi wala kayo dito sa tamang posisyon o relasyon. At yan, baka hindi nyo matanggap yung tamang, alam niyo yun yung deserve nyo, yung benefits. Kasi naka-stock up kayo. So, tatanungin. Okay? Galaw tayo. Bigyan nyo ng pag-aksyon. Nasa inyo ang alas. Patuloy na alas ngayong taon. Yes po. Mapapasana all kami sa Gemini. Patuloy nyo paangatin yung enerhiya na meron. This is the year. This is your year, Gemini, to take back your power. And rest assured mo, okay, rest assured that the universe has your back. Okay? Ay, biglang may pahay si Moonchild. Maganda, alisin lang yung minsan wala tayong ibang kalaban kundi ang ating sariling isipan. Time to take action. Time to move forward palalo sa iyong buhay kasi magaganda po yung nakikita nating potential. Patungo ito sa iyong mga kagustuhan pang marating. Sabi ko nga, yung mga goals nyo, travel goals ba ito, ilang plano sa buhay, mga pera, pamilya, or pagdating sa ilang pets. Meron bang pet lovers na nakikinig ngayon? Kasi nag-highlight may ilang doggies dito. Gemini, maaaring higit kayong mapalapit din sa kanila. Mai-add ko lang yun. Lalo pa if one point po meron kayong pagdaanan, especially pagdating sa usaping relasyon na hindi ganun kadalian. Sabi nga nila, stress reliever ang mga pets. Maging ano pa man yan. Additional lang po. Pero, eto na nga. 2025, focus kayo sa inyong mga goal at yan ang hindi mababaliwala. Patungo po yan sa inyong mga growth. Gaano man kalaki, kaliit guys, sa reality, as I've mentioned, magkakaiba pa rin po ang bawat isa.
paangatin yung optimism. Okay, yung pagiging optimistic. Para higit nyo rin, lalo pa yung puso nyo, umaangat dito yung purpose. May pag-increase nung pagiging generous. Okay, kaya yun yung na-mention ko Kaya magpupursige rin, kasi meron kayong ilang dahilan. Hindi lang para sa sariling kapakanan, pero dito sa ilang tao sa inyong paligid, kaya patuloy kayong bibiyayaan. Yes po, the more you give, the more you will receive yung blessing. Ito yung nakikita natin. Lahat ng efforts na pwede nyo ibato, ihain sa universe o itanim sa mga lupa, ay ano man yan. Hindi lang doble, triple yung pabalik, pero sobra-sobra. I-claim na natin yan. Gemini, mag-add pa po tayo ng ilang mensahe para sa inyo ngayong bagong taon. Ano pang kailangan yung marinig? 2025, ayan, agad-agad, tumatalon. Ayan, alam ko sa live guys, hindi nyo nakikita yung pag-spread. Huwag po kayo mag-alala. O yung pag-shuffle natin, tumatalon siya Mapapanood nyo rin po ito, the 9th house. The 8 of Wands ay narito. 9th house, 999 actually umangat din sa inyong cards. Definitely, this is about travel. Sa travel, education, religion, ang lawak po nito. May magagandang possibility sa part na yan. Merong smooth transaction. Kung hindi tayo magiging practical, if ever meron kayong ilang travel goals or talagang may pagbiyahe, international especially, pero it doesn't matter naman, i-claim. Tanggapin natin na ito ay maayos naman. Okay? Maganda yung process. Parating kayo doon. Matatanggap nyo yung resulta na alam nyo yung deserve nyo. Okay, dyan din po pumapasok kung meron kayong nilalakad na ilang legal matters or legal issues, documents, maging ano pa man yan. Ayan na po. I-claim natin na maganda yung flow. Taurus. Yung energy ng Taurus, hindi kailangan mag-apply po yung pinaka-sign. Pero this is about your wealth. 9 and 10 of Pentacles. Queen of Pentacles, yung pagiging generous nyo. Yung kanina ko pa na-mention, maring ito yung higit na umangat din or mag-highlight ngayong bagong taon. Kasi nga po, the more you give, the more you will receive. Sabi ko nga, parang ganun May pag-increase din ng inyong mga monies pagdating sa inyong finances, the 6th house. So, mahigit din po kayo magiging busy and productive pagdating sa inyong trabaho. Siyempre naman, patuloy na blessing of work sa inyong pang-araw-araw na buhay. 6, na-mention ko yung pets, guys. Para sa ilan lang po ito, hindi kailangan mag-apply sa 6th house. Diyan po pumapasok yun. If ever talagang cat lover or dog lovers po kayo. Ma-add lang ni Moonchild. 6th house, ang lawak pagdating sa inyong mga health. Health is wealth. Umaangat yung kayamanan din po dito. Or maybe a reminder na higit yung tutukan ang inyong kalusugan. Kasi nga, kung higit yung bibigyan ng pagkakataon din ang inyong sarili na makapagpahinga. Okay? Lalo pa ang dami pong ganap din ngayong bagong taon kung saan magiging busy and productive ang buhay. Huwag nyo lang din, marahil isang indikasyon lamang ito, kakalimutan yung kayo. Physically, mentally, emotionally, the 9 and 10 of Swords actually. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero pahinga rin pag may time. Okay? Kasi nakikita rin natin dito, aking ulitin yung pagiging provider nyo. Or talaga, especially for some na mga breadwinners or working parent, na hindi madali. Okay? So, kung nagagawa niyong ibalanse, yung patuloy na alam yung mission ninyo, yung purpose niyo sa buhay, pamilya, kapareha, trabaho, huwag niyong kakalimutan din daw po yung kayo. Very important yan. Okay? The Numinous, mystery. May pagka-mysterious. Maaaring higit kayong magiging intuitive or magiging malalim. Merong maaaring umangat na katotohanan or kaliwanagan. Temperance card or kailangan yung marinig na yan yung patuloy nyong papaangatin. Yung pagkaklaro sa inyong intensyon sa buhay, life in general. Okay?
nabasa ko yung psychic abilities. So, higit kayong makakaramdam, makikiramdam, or higit rin kayong magiging intuitive this 2025. Additional natin. Ano yun? Mag-add tayo. Wala dito kung aking i-relate pang ilang sitwasyon. More on sa career. Unang-una na dyan. 9. And the Taurus, yung Taurus energy. That is about your second house of income. Yung matatawag na hard-earned income kung saan kayo kumikita. 2 and 6 actually. Oo. So sabi ko nga, yung blessing of work, kung meron kayong balak na maghanap ng trabaho or bagong trabaho, meron bang plans to change of direction? Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang yan ngayon, bago or pagbabago, lalo pa if ever mag-apply yung or mag-resonate po para sa ilan niya. Parang wala dito nga, Moonchild, yung nakikita kong ako sa trabahong ito. Halimbawa lang naman po, depende pa rin sa inyong mga sitwasyon, sa inyong prioridad or pinagdadaanan. Gemini, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po. Aking uulitin, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Hindi pwedeng pare-pareho tayo lahat. Okay? But sabi ko nga, this is the best year to present yourself or to present something. Kasi nga, mapupuna kayo or mahirap kayong hindi mapuna. Umaangat kayo yung inyong mga aura. Yung patience, yung love. Yes po, hindi nyo pa man yan ma-realize. Yung kahit sa simpleng aura nga lang. Paangatin nyo yung kayo. Laban lang. Kahit pa sa mga panahon na hindi madali ang buhay. Pero hindi imposible. Ano pang may add natin? Positive yung nakikita natin dito. Na itong ilang pinaghihirapan nyo, merong something kapalit talaga. Anong kapalit yan? It could be an offer, a reward this 2025, a promotion, recognition, or kahit po sa simpleng appreciation, may pag-angat, may pag-increase, may pag-level up. Ayan. Wala pong katamis-tamis. Gaano man kalaki kaliit, pero ating samahan ng dasal ito. 9. Nakikita ko, dyan pumapasok din yung inyong mga spiritual connection. Maging ano pa man po ang inyong faith na meron at merong improvement sa inyong buhay 2025 or even development. Talagang paangat kayo. Payaman, ganon. Claim na natin yan. 9 and 10 of Pentacles, guys. This is a great sign na matatanggap nyo ang kasapatan. Okay? Kasapatan, pagdating, especially sa usaping pera. Andito, kumbaga yung contentment and satisfaction. Maging ano pa man sa isang bagay or anong pwede yung matanggap, ito ay magiging sapat. Or maybe, this is just a reminder, a message to stay grounded, humble, and practical pagdating sa inyong mga goals. Okay, basta't lagi niyong tatandaan na hindi po nababaliwala kung ano man yung pwede niyong ipunla. Patuloy na ipinupunla ngayon pa lang pagdating sa inyong buhay paggawa. Especially, yung inyong pagsusumikap. Gumagalaw kayo, no matter how slow. Okay? May paggalaw. Gagalaw ang baso. Moonchild. Hindi. Pero ang ganda naman. Dito syempre pa, sa pagtakbo ng buhay, trabaho, pera, higit pong nagka-highlight pa rin yun dito. Hindi lang kayo magiging masaya. The 10, andito. 10-10 ang rating, family, relationship. Ito rin. Sabi ko, higit kayo makapagbigay ng panahon ng enerhiya, kahit sa simpleng enerhiya, physically, mentally, emotionally, or even financially, you and your loved ones are safe. Parang ganun yung naano ko sa Moonology Oracle card natin. Meron ganung salita eh. You and your loved ones are safe. Na ang ganda. And you will be financially covered. Hindi ka mawawalan. I-claim na natin yan. Lalo pa po, kung mapapaangat nyo, yung init, sabi ko nga, yung init, yung inspirasyon, yung motivasyon, posisyon, relasyon, puro syon na naman si Moonchild.
paangatin nyo lang po yung patuloy na willingness. Okay, na magtagumpay at yan po ay walang imposible ngayong taon. Okay, para sa ilan moonshot, parang ang labo naman yan. Sumasang-ayon ng ilang doggies, patahimigan lang po natin. Okay, nasa na tayo? Medyo nag-pause lang po tayo ng bahagya. Dahil sa ilang ingay, patawarin po si Moonchild. Pero sabi ko nga, iba-iba ang bawat isa. Parang sabing, napagtatanong kayo, parang malabo yan, Moonchild. Again, you have to stay optimistic pagdating sa iyong partnership, relationship, when it comes to work man, or professional man or personal na connection. Stay positive. Or kung medyo wala naman kayong nagiging problema talaga, I mean, sobra-sobra pa nga palagi yung money, yung pumapasok, alam ko na yan, Moonchild, magaan naman. I'm okay. Maybe, isang indikasyon lang po ito na patuloy kayong manatiling practical at open sa ilang possibility ng pagbabago or bago sa inyong paraan or pamamaraan kung paano pa kayo pwedeng kumita. Yes po, maaring meron kayong pagkakakitaan na extra para sa ilan sa inyo ngayong bagong taon kung saan higit na merong paglago. Okay? Or a reminder nga po, to review. This is the best year to review your finances. Lalo kung sobra-sobra naman pala. Baka naman po. Charot. Hindi. Kung paano kayo magbabudget, paano nyo pinanghawakan ng money, nang hindi kayo nasusobrahan or nakukulangan. Okay? Hindi magiging, alam ko ang tamis, Gemini. Hindi po magiging perfect ang taong ito. I will be honest, wala namang perfect eh. The 9 of Wands, dito po, patuloy na masusubok ang inyong mga PC. Sabi ko, yung pasensya, merong ilang test si Kuya. Merong ilang test na iiwan sa inyo na hindi ganun kadali panghawakan. Pero with the Temperance card, the 8 of Wands, you will go with the flow. At papaangatin nyo ang pasensya. You will be the bigger person pa rin. Gemini, ano ba yan? Lagi na lang ako yung bigger person. Hindi. Pero sapat na pag-unawa. Minsan, meron tayong ilang tao na pwedeng ma-encounter na hindi umaayon doon sa ating kagustuhan or pagdating sa connection man o relasyon, trabaho. Pero sa huli, aking ulitin, tinetest ka lang po ng buhay. Tinetest kung paano mo yan panghahawakan. So, huwag na tayong masyadong mapagpatol. Minsan, hindi maiiwasan, depende sa sitwasyon. Walang perfect. Naiiwanan tayo ng pain. Okay? Pero, panghawakan nyo ito ng nasa balanse. As long as nandito kayo sa pagkawasto, nang hindi sasobrahan o nakukulangan, at papaangatin nyo lang ang katotohanan, wala kayong dapat ikabahala. Okay? Ano ba ang ma-add natin? Patuloy na pag-push sa buhay. Pagsabay, tuloy lang. Yun lang din naman yung ating patuloy na magagawa. Ang patuloy na sumabay sa agos nito. Eto, ma-add ko lang. Alam ko, kanina ko pa naiiwan yung salitang magsipag, patuloy na pag-init sa inyong buhay, career, pera, paano nyo inilalaban yan? Gemini, baka dito kasi umag-angat yon or mag-apply yon. Physically, mentally, emotionally, again, general reading po tayo. Wag lang sobra. Yes, push kung push, grind kung grind, yes to opportunity. Just don't overdo it, Gemini. Pakiramdaman nyo pa rin kung kaya ba. Totoo naman yan, sabi ko nga extra income, extra work for an extra income. Para sa ilan, merong investments or merong something bago, negosyo ba ito or ano pa man. Pero, kalma, isa-isa lang. Iwas sa pressure, huwag magmadali, huwag mainip, temperance, balance. Okay? Huwag naman, baka na, kasi totoo naman, kung marami tayong ginagawa, yes, kung yes, ang trabaho, kung yan ay extra work, of course, kaakibat rin po niyan yung extra responsibility. So, tanungin ang sarili, kaya mo ba? Kakayanin mo ba? Baka dyan ka matest
ng buhay. So, isa-isa lang po. Take it easy. Take everything one day, one step at a time, and always listen to your body. Bigyan mo pa rin ng boundaries or limits ang iyong sarili. Balance is the key. Okay? And also, more on self-care pa rin, self-love, ngayong bagong taon. Kuha na tayo ng pinaka-final advice, words na marahil kailangan yung marinig. Gemini 2025. Ano pong kailangan yung marinig? Mula dito sa ating ilang napag-usapan, tumalo na. Tumalo na sila, hindi natin ito pipigilan. Gemini. New moon in Gemini. Think it through. Think it through. So, the way kayo mag-isip, or yung inyong mga intellectual side, patuloy kayo maging wise, pag-isipan yung bawat pag-aksyon, desisyon, or kahit sa simpleng komento, opinion, huwag kayo magpapadalos-dalos. Lalo minsan mapapaangat or umaangat yung emosyon, balance is the key. Or kung meron kayong gustong, sabi ko nga, investment, kahit sa simpleng enerhiya sa tao, sa relasyon, posisyon, think it through. Pag-isipan daw mabuti, or pagnilay-nilayan, laliman, dig deep, sabi ko nga, humugot kayo bago kayo magpadalos-dalos. Kasi parang meron ako nakikitang init. So sa init na yan, halo-halong emosyon, excitement, okay, happy-go-lucky minsan, laban. So take it easy. Think it through. Sa inyo to. Lalo pa if this is something new, new moon in Gemini, new opportunity, new offer, hindi magiging okay. Ito lamang po ay paalala na wala kang ibang kakumpetensya dito, kundi ang iyong sarili. Okay? Isa-isa lang. Know your worth. New moon in Taurus. Hindi po kailangan yung pinaka-energy, pinaka-sign, pero bumagsak din ang energy ng Taurus. New moon in Taurus, meron po talagang, this is about money, okay? Merong pag-increase pagdating sa inyong worth, sa inyong halaga, sa inyong value, pagdating sa inyong ginagawa. Kung ano yung tinatrabaho nyo, that is something wealth na ano talaga, meron kayong kayamanan dyan. So, syempre, meron ang dapat may limits. Alam niyo yung worth niyo. Kung magiging practical tayo sa inyong trabaho. Okay, kaya nga, sabi ko kanina, pag nilay-nilayan, kung nandyan ka pa ba sa tamang posisyon or relasyon, always know your worth. Alamin, pakiramdaman, minsan hindi na, binabaliwala natin yan. Mahalaga ka, Gemini. Okay? And, yung energy ng Leo, hindi naman kailangan mag-apply yun. Additional lang po ito. Be humble. Be humble, Gemini. As I've mentioned kanina, stay grounded. Be humble. Kasi nga po, lalo pa, may pagkasobra ako nakikita. Sobra-sobra yung blessing. I-claim na natin yan. Panatilihin mo ang pusong mapagkumbaba. Gaano man tayo minsan ka-professional na or ka-expert sa ginagawa, patuloy kayo maging bukas sa ilang possibility, kahit sa simpleng pagpapayo, opinion ng ilang tao, meron at meron kayong mapupulot na aral. Meron at meron kayong benepisyong matatanggap, at sa huli para rin yan sa inyo, sa inyong higit na ikabubuti. Ito yung umangat, 2025, mensaheng gabay para sa inyo, Gemini.